Sa paanan ng kabundukan ng San Rafael, may isang baryong tahimik at napapaligiran ng luntiang kagubatan. Dito nakatira ang binatang si Veloso, isang mahirap ngunit masipag na magsasaka. Bata pa lamang siya nang maulila sa magulang, kaya't mula noon ay siya na lamang ang bumubuhay sa sarili. Nakatira siya sa isang lumang bahay kubo sa gilid ng kakahuyan, malapit sa ilog kung saan siya madalas manghuli ng isda o mag-igib ng tubig. Tahimik ang buhay ni Veloso, ngunit hindi ito naging madali. Madalas siyang kutyain ng mga kabarangay dahil sa kanyang kahirapan. Walang mararating yan si Veloso, madalas sabihin ng mga tambay sa tindahan. Ngunit hindi ito iniinda ng binata. Alam niyang hindi kayamanan ang sukatan ng pagkatao, kundi kabutihan ng puso. Isang dapit hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa bukid, napansin niyang tila kakaiba ang ihip ng hangin. Parang may bulong na nagmumula sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay gumagalaw kahit walang malakas na hangin, at ang mga ibon ay biglang nagsiliparan na parang may nilalayuan. Dahil likas na mapagmatyag si Veloso, dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumulan ng kakaibang tunog. Sa gitna ng makapal na mga puno, nakita niya ang isang malaking nilalang matangkad na tila kayang abutin ang mga sanga ng puno. Ang balat nito ay kulay puti na parang niebe, at ang mga matay kulay asul na malamlam. Isang puting kapre. Sa halip na matakot, napako sa kinatatayuan si Veloso. Hindi ito katulad ng mga kwento ng matatanda na nagsasabing marahas at mapanakit ang mga kapre. Ang nilalang na ito ay nakaupo lamang sa tabi ng punong balete. May hawak na malaking sanga na parang baston. Nang mapansin siya ng kapre, tumingin ito sa kanya ng diretsyo, ngunit ang titig ay hindi mabangis, kundi puno ng kalungkutan. "Hindi ka natatakot sa akin?" Mahinahong wika ng kapre. Ang boses nito ay malalim at tila umuugong sa hangin. "Hindi po," sagot ni Veloso, bagaman may kaba sa dibdib. "Hindi naman kayo gumagawa ng masama, kaya bakit ako matatakot?" Ngumiti ang kapre. "Matagal na akong hindi kinausap ng tao. Ako si Gorion, ang tagapangalaga ng kagubatang ito. Matagal ko nang minamasdan ang iyong kabaitan, Veloso." Hindi makapaniwala si Veloso. "Paano ninyo po ako nakikilala? Alam ng kagubatan ang lahat ng may mabuting puso," sagot ni Gorion. "Ang mga ibon, ang hangin, at maging ang mga puno, lahat sila'y nagkukwento sa akin." Lumapit si Veloso, marahang yumuko bilang paggalang. "Kung ganon, kayo po ang dahilan kung bakit ligtas pa ang aming bukirin. Lagi pong may mga hayop na hindi lumalapit sa aming mga pananim." Ngumiti muli ang puting kapre. "Iyon ay dahil binabantayan kita. Ang iyong kabutihan ay bihira sa mga tao ngayon, kaya nais kong tulungan ka." Mula noon, naging kakaibang magkaibigan sina Veloso at Gorion. Tuwing gabi matapos magtrabaho sa bukid, dinadalaw ni Veloso ang kapre sa ilalim ng balete. Dito sila nagkukwentuhan tungkol sa buhay, sa kalikasan, at sa mga lihim ng daigdig ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Tinuruan ni Gorion si Veloso ng tamang paraan ng pag-aalaga sa lupa, kung paano kausapin ang hangin at unawain ang mga ibong nagbibigay ng babala bago dumating ang bagyo. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Isa sa mga ito ay si Mang Arvien, ang sakim at tusong may-ari ng lupa sa baryo. Matagal na niyang pinag-iinteresan ang lupang kinatitirikan ng kubo ni Veloso dahil naniniwala siyang may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. Isang gabi, habang pauwi si Veloso galing sa gubat, nakita ni Mang Arvien ang anino ni Gorion, isang dambuhalang hugis na naglalakad sa liwanag ng buwan. Nagliwanag ang mga mata ng matanda sa kasakiman.
Kung totoo ang narinig kong kapre ang kasama ng batang yon, bulong niya, tiyak na may itinatago itong yaman o agimat. Simula noon, pinlano na niyang mapaalis si Veloso sa lupang iyon. Ngunit hindi niya alam na ang binatang pinagtitripan niya ay may kakampi. Isang nilalang na hindi basta-basta matitinag. Habang tumatagal, napansin ni Veloso na tila nagbabago ang paligid. May mga kakaibang nilalang na tila nagbabantay sa kanya tuwing gabi. Mga duwende, diwata at engkantong hayop. Lahat ay kaalyado ng puting kapre. At sa puso ni Veloso, unti-unti niyang naiintindihan, hindi siya ordinaryong tao. May itinadhana sa kanya ang kalikasan. Ngunit kasabay ng paglalapit nila ni Gorion, mas dumarami rin ang mga taong nagnanais sirain ang ugnayang iyon dahil sa takot, inggit at kasakiman. At darating ang panahon na kailangan nilang ipaglaban hindi lamang ang kanilang pagkakaibigan, kundi pati ang kapayapaan ng buong kagubatan. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin sa kanyang pang-araw-araw na gawain si Veloso. Maagang gumigising, nagtutungo sa bukid at nag-aalaga ng mga tanim. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, napapansin niyang tila mas masigla at mas maganda ang tubo ng kanyang mga halaman. Ang mga palay ay malago, ang mga prutas ay nagiging higit sa karaniwan ang laki, at ang mga ibon ay tila nagdudulot ng kasayahan sa kanyang paligid. Hindi niya alam na tuwing gabi binabantayan siya ni Gorion, ang puting kapre. Minsan, mula sa itaas ng puno ng balete, tahimik lamang itong nagmamasid sa binatang kanyang itinuring na anak. Ang pusong gaya niya, wika ni Gorion sa hangin, ay dapat pangalagaan. Siya'y magiging sandigan ng mga nilalang ng kagubatan. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Mang Arvien, ang mayamang may-ari ng maraming lupa, ay abala sa kanyang masamang balak. Sa loob ng kanyang malaking bahay, kasama ang kanyang katiwala na si Lito, nag-uusap silang dalawa habang umiinom ng alak. Sigurado ka bang may kapre sa lupang yon? Tanong ni Lito, bahagyang kinakabahan. Sigurado, tugon ni Mang Arvien sabay ngisi. Nakakita ako ng dambuhalang nilalang noong isang gabi. Kung makukuha ko ang lupa ni Veloso, tiyak may matatagpuan akong kayamanang iniiwan ng mga engkanto roon. Pero Mang Arvien, sagot ni Lito, baka mapahamak tayo. Alam ng matatanda, ang mga nilalang sa gubat ay hindi basta-basta. Ang kapre raw ay tagapangalaga, napangisi ang matanda. Mga alamat lang yan, wala akong kinatatakutan. Ang mahalaga, mapaalis natin ang batang yon. Magpadala ka ng mga tao bukas. Sirain ang kanyang mga tanim. Gawin nating dahilan para mapilit siyang umalis. Kinabukasan, habang si Veloso ay nasa ilog, may ilang kalalakihan ng palihim na pumasok sa kanyang bukirin. Sinira nila ang mga palay, binunot ang mga gulay at sinunog ang ilang bahagi ng taniman. Nang bumalik si Veloso, halos mangyak-ngyak siya sa nakita. Diyos ko, wika niya, bakit ganito? Lumuhod siya sa lupa at hinaplos ang mga abo ng mga nasunog na halaman. Ngunit biglang humangin ng malakas. Ang mga dahon ng kagubatan ay nagalugan at isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Veloso! Paglingon niya, bumungad si Gorion, nakatayo sa gitna ng usok. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ngunit hindi sa galit, kundi sa pag-aalala. Sila ang mga sakim na tao sa baryo, wika ng kapre. Gusto nilang makuha ang lupang ito, ngunit huwag kang mangamba. Hindi nila alam na may kapangyarihang nagbabantay sa iyo. Napayuko si Veloso. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay, Gorion. Ayaw ko ng gulo. Ngunit minsan, sagot ng kapre, ang kabutihan ay sinusubok, ang kagubatan ay nagmamasid, at ang mga espiritu nito ay hindi papayag na manaig ang kasamaan. Pagkatapos ay itinaas ni Gorion ang kanyang kamay. Mula sa hangin ay lumitaw ang mga mumunting liwanag, mga diwata ng lupa at hangin.
Isa-isang dumampi sa mga sinunog na tanim at sa harap ni Veloso, unti-unting sumibol muli ang mga halaman. Mas malago, mas luntian, mas malusog. Napaluha si Veloso. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti si Gorion. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang kagubatan ay nagbibigay lamang ng gantimpala sa may mabuting puso. Ngunit sa di kalayuan, si Mang Arvin ay muling nagmamasid. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang isang matandang albularyo, si Aling Basilia, na kilalang may kaalaman sa mga engkanto at itim na mahika. Iyon nga ang kapre, bulalas ni Mang Arvin. At may kapangyarihan nga ito. Basilia, kaya mo bang mahuli o mapahina ang nilalang na yan? Ngumiti ng tuso ang matanda. Kung may kapalit na ginto at lupa, kaya kong bumuo ng orasyon na magpapatulog sa kahit sinong engkanto. Ngunit kailangan natin ng dugo ng taong malapit sa kanya. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo, sagot ni Arvin. Basta mapaalis ko lang si Veloso at makuha ko ang kanyang lupa. Samantala, sa gabing iyon, nakaramdam si Gorion ng kakaibang panginginig ng lupa. Ang mga hayop sa gubat ay nagsitakbo at ang mga ibon ay nagsiliparan ng may takot. Tumitig siya sa hilagang bahagi ng kagubatan, doon kung saan nakatira si Aling Basilia. Veloso, mahinahong wika ng kapre, may paparating na panganib. Ang kagubatan ay bumubulong ng babala. Ang kasamaan ay gumagalaw sa dilim. Napakunot noo si Veloso. Ano po ang dapat kong gawin? Bukas ng gabi, huwag kang lalabas ng iyong bahay. Ano mang marinig mo, huwag kang matakot, huwag kang titingin, at huwag mong bubuksan ang pinto. May darating na pagsubok at doon natin malalaman kung hanggang saan ang tibay ng iyong puso. Tumango si Veloso, bagaman may kaba. Alam niyang hindi simpleng bagyo o unos ang tinutukoy ng kanyang kaibigan. Isa itong digmaan ng liwanag at dilim at hindi na siya ordinaryong binata lamang. Habang sumasapit ang dilim, ang kagubatan ay tila humihinga ng mabigat. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang mga alitap-tap ay naglaho sa paligid. Sa malayo, sa ilalim ng puno ng kamagong, si Aling Basilia ay nagsimula ng mag-ukit ng mga simbolo ng pangkukulam sa lupa. At mula sa hangin, umalingaw-ngaw ang unang sigaw ng panganib. Lumubog na ang araw at dahan-dahang nilamon ng dilim ang buong baryo. Ang katahimikan ng paligid ay tila may mabigat na dala, parang may nagmamasid, may nag-aabang. Sa loob ng kanyang maliit na bahay kubo, si Veloso ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kanyang papag. Katulad ng bilin ni Gorion, isinara niya ang lahat ng bintana at pinto at nagdasal ng taimtim. Ano man ang dumating ngayong gabi, bulong niya sa sarili, hindi ako lalabas. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng kawayan ay nagkikiskisan at ang tunog nito ay tila mga bulong ng mga kaluluwang ligaw. Ang mga aso sa baryo ay naguunahan sa tahol at ang mga manok ay nagising kahit gabi. Mula sa kadiliman ng kagubatan, may gumagalaw, isang nilalang na balot sa usok at anino. Isa itong itim na nilalang na nilikha ng orasyon ni Aling Basilia, bunga ng kanyang masamang pangkukulam. Ang anyo nito ay walang muka, ngunit ang bawat hakbang ay nagiiwan ng abo sa lupa. Hanapin mo ang binatang nagtataglay ng biyaya ng kagubatan, utos ng matandang mangkukulam, habang hawak ang isang garapon ng dugo ni Veloso na nakuha nila kanina ng lihim. Ang kanyang dugo ang magpapatulog sa kapre. Samantala, sa gitna ng kagubatan, nakaramdam si Gorion ng matinding pag-uga ng lupa. Ang mga punong kahoy ay parang yumuyuko sa takot. Ang mga diwata ng hangin ay nagtipon-tipon at nagbigay babala. Gorion, sigaw ng isa. Ang dilim ay dumarating. Ang orasyon ni Basilia ay nagising na. Sa isang iglap, tumayo ang higanting kapre at itinaas ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad,
nagliyab ang puting liwanag na tila apoy ng liwanag ng buwan. Tumitig siya sa direksyon ng bahay ni Veloso. "Hindi kita pababayaan, anak ng kalikasan." Mahinahon, ngunit matatag niyang wika. Ngunit mabilis ang galaw ng dilim. Mula sa paligid ng bahay ni Veloso, nagsimulang pumasok ang malamig na hangin at kakaibang halakhak ng mga espiritu. Tumayo si Veloso, nanginginig ngunit buo ang loob. "Diyos ko," bulong niya. "Ito na ba ang babalang sinabi ni Gorion?" Biglang nagliyab ang kanyang lampara kahit hindi ito sinindihan. Sa liwanag nito, nakita niya ang mga anino ng mga kamay na parang gustong abutin siya mula sa sahig. Dali-dali siyang umatras at sa takot ay napasigaw, "Gorion, tulungan mo ako." Sa labas ng bahay, biglang dumagundong ang lupa. Sa bawat hakbang, parang yayanigin ang buong baryo. Hanggang sa isang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang anyo ni Gorion, ang puting kapre, na naglalakad patungo sa kubo ni Veloso. "Lumayo ka, nilalang ng kadiliman!" Sigaw ni Gorion, sabay hampas ng kanyang baston sa lupa. Mula roon ay sumabog ang bughaw na liwanag at ang mga anino ay nagtilian sa sakit. Ngunit hindi basta-basta mawawala ang nilalang na gawa ng sumpa. Muling bumuo ito ng katawan, mas malaki, mas makapal ang usok at nagkaroon ng pulang mata. "Hindi mo ako mapipigilan, tagapagbantay," anito sa tinig na parang halakhak ng impyerno. "Ang dugo ng iyong alaga ay hawak na namin." Nanlaki ang mga mata ni Gorion. "Ang dugo ni Veloso," bulong niya. Ibig sabihin, nagamit nila ang kanyang dugo para sa orasyon. Kailangang maputol ko ang sumpa bago tuluyang malason ang kalikasan. Sa loob ng bahay, nanginginig si Veloso habang naririnig ang labanan sa labas. Ang lupa ay umuuga at ang mga bubong ay nagliliparan. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Tumakbo siya palabas kahit alam niyang delikado. Paglabas niya, nakita niya si Gorion na nakikipaglaban sa dambuhalang anino. Ang bawat suntok ng kapre ay nagliliyab ng liwanag, habang ang nilalang naman ay nagbubuga ng itim na usok na tila lason. Ang hangin ay nagiging mabigat at ang mga puno ay unti-unting natutuyo. "Gorion!" sigaw ni Veloso. "Paano kita matutulungan?" "Lumayo ka, Veloso," sagot ng kapre. "Huwag kang lalapit, ang sumpang ito ay para sa akin." Ngunit hindi nakinig si Veloso. Nakakita siya ng maliit na garapon sa lupa, ang garapon ng dugo na dala ni Aling Basilia. Kinuha niya ito at pinisil ng mahigpit hanggang sa mabasag ito sa kanyang kamay. Ang dugo ay tumulo sa lupa at mula roon ay sumiklab ang liwanag. Sa sandaling iyon, parang nasunog ang nilalang ng kadiliman. Nagliyab ito sa puting apoy at sumigaw ng napakalakas bago tuluyang naglaho. Pagkatapos ng labanan, tumigil ang hangin. Bumalik ang katahimikan. Si Gorion ay nakaupo sa tabi ni Veloso, hingal ngunit nakangiti. "Ginawa mo ang tama," sabi ng kapre. "Hindi ko akalain na ang lakas ng iyong loob ang siyang magpapatigil sa sumpa. Ang iyong kabayanihan ay naramdaman ng buong kagubatan." Ngunit bago pa makasagot si Veloso, biglang bumigat ang dibdib ni Gorion. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging abo. "Gorion, anong nangyayari sa iyo?" sigaw ng binata. Ang orasyon ay may kapalit. Mahina ngunit malinaw na sabi ng kapre. "Upang tuluyang mawala ang dilim, kailangan kong magsakripisyo. Ngunit huwag kang malungkot, Veloso. Mananatili ako sa bawat puno, sa bawat hangin, at sa bawat buhay na iyong aalagaan." Mula sa kanyang palad, bumukas ang isang maliit na ilaw, isang butil ng liwanag na parang perlas. "Ito ang aking diwa," dagdag ni Gorion. "Itanim mo ito sa lupa ng iyong bukirin at magbabantay ako sa iyo magpakailanman." Pagkatapos ay tuluyan ng naglaho ang puting kapre. Iniwan si Veloso na umiiyak sa gitna ng gabi. Ngunit sa kanyang mga luha ay may kasamang liwanag, isang panibagong pag-asa. Mula noon,
nagbago ang lahat. Ang lupain ni Veloso ay naging pinakamasaganang taniman sa buong bayan. Ang mga hayop ay dumadayo upang manirahan sa paligid at ang mga tao ay nagsimulang humanga sa kanya. Ngunit sa puso ni Veloso, may puwang na hindi na mapupunan. Ang pagkawala ng kanyang alagang kaibigan, si Gorion. Ngunit alam niyang hindi iyon paalam, kundi simula ng isang mas dakilang tungkulin, ang maging tagapangalaga ng kagubatan sa halip ni Gorion. At sa bawat ihip ng hangin sa dapit hapon, naririnig pa rin niya ang tinig ng kaibigan. Veloso, bantayan mo ang kalikasan, sapagkat ikaw na ang bagong tagapagbantay ng liwanag. Pagsikat ng araw, unti-unting bumalik ang liwanag sa buong kagubatan. Ang mga ibon ay muling nag-awitan at ang malamig na hamog ay dahan-dahang natutuyo sa mga dahon ng palay. Ngunit sa gitna ng kagandahang iyon, si Veloso ay nakaluhod pa rin sa lupa. Yakap-yakap ang butil ng liwanag na iniwan ni Gorion, ang diwa ng kanyang kaibigan at tagapangalaga. Tahimik siyang lumuhod at nagdasal. Gorion, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan muli, pero ipinapangako kong hindi ko hahayaang masira ang kagubatang ito. Itatanim ko ang inyong alaala upang patuloy na mamuhay ang kabutihan. Sa tulong ng mga diwatang tagapagbantay ng lupa, tinanim ni Veloso ang maliit na butil sa gitna ng kanyang bukirin. Sa bawat dampi ng araw, tila may liwanag na nagmumula sa lupa. At sa loob lamang ng ilang oras, sumibol mula roon ang isang kakaibang halaman. Isang punong puting balete, mas maliwanag kaysa alinmang halaman sa paligid. Ang mga dahon nito ay kumikislap na parang pilak at mula sa ugat ay dumadaloy ang malamig na simoy ng kapayapaan. Habang pinagmamasdan ni Veloso ang bagong sibol na puno, bigla niyang narinig ang boses ni Gorion, mahina ngunit malinaw, tila mula sa hangin. Veloso, ito ang aking tahanan ngayon, huwag kang matakot. Habang tumutubo ang punong ito, lalago rin ang iyong kapangyarihan bilang tagapangalaga. Napaiyak si Veloso, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Hindi ko po kayo bibiguin. Habang lumalago ang punong iyon, kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa himalang nangyari sa lupa ni Veloso. Mabilis itong nakarating sa tenga ni Mang Arvien. Galit na galit siya nang marinig na muling sumigla ang bukirin ng binata at mas dumami pa ang mga ani kaysa dati. Imposible! Nilason na natin yon! Sigaw niya sa mga tauhan. Kung hindi napatay ang kapre, may tinatagong agimat ang batang yon at gusto kong makuha iyon. Tinawag niya si Aling Basilia, ang matandang mangkukulam. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, ang lugar ay wasak at puno ng abo. Ang matanda ay natagpuan nilang patay, nakayuko sa sarili niyang altar, tila nalunod sa sarili niyang sumpa. Isa sa mga tauhan ni Mang Arvien ang nagsabi, Mang Arvien, baka po kabayaran niyan ng ginamit niyang kulam laban sa kapre. Ngunit hindi siya nakinig, sa halip, lalo siyang nauhaw sa kapangyarihan. Kung totoo ngang may agimat sa lupa ni Veloso, makukuha ko yan. Sa susunod na kabilugan ng buwan, maghanda kayo. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Veloso na kakaiba ang nangyayari sa kanyang katawan. Kapag hinahaplos niya ang mga halaman, mabilis itong tumutubo. Kapag tinatamaan siya ng ulan, parang may malamig na enerhiya na pumapasok sa kanyang balat. Isang gabi, habang nagdidilig siya, bigla niyang nakita ang maliit na anyo ng isang diwata na lumitaw sa ibabaw ng puting balete. Ang diwata ay nakasuot ng manipis na kasuotang parang sinag ng buwan at ang buhok nito ay tila gawa sa hamog. Veloso, wika ng diwata. Ako si Liraya, sugo ng mga tagapangalaga ng kagubatan. Pinili ka ni Gorion bilang kahalili niya.
Sa'yo ipinagkaloob ang kapangyarihang magpanumbalik ng buhay at magprotekta sa mga nilalang ng kalikasan. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, tugon ni Veloso. Isa lang akong simpleng tao. Ngumiti si Liraya. Ang karapat-dapat ay hindi ang makapangyarihan, kundi ang may pusong marunong magmahal sa lahat ng nilalang. Itinaas ng diwata ang kanyang kamay at mula sa puting balete ay tumubo ang bunga ng liwanag, kulay ginto at bilog na parang araw. Ibinigay niya ito kay Veloso. Ito ang bunga ng kalikasan, sabi niya. Kung may darating na panganib, ito ang magpapalakas sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan nito ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagligtas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Veloso ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang paligid ay tila naging mas malinaw sa kanyang paningin. Naririnig niya ang bulong ng mga puno, ang mga buntong hininga ng hangin at maging ang pulso ng lupa. Isang gabi habang nakatingala siya sa buwan, narinig niya muli ang tinig ni Gorion. Veloso, mag-ingat ka. Ang mga anino ng kasakiman ay hindi basta nawawala. Si Mang Arvien ay muling gagalaw. Hindi na kulam ang kanyang sandata, kundi ang puso ng mga taong sakim sa kayamanan. Napahigpit ang hawak ni Veloso sa bunga ng kalikasan. Kung ganon, hindi na ako uurong. Ipinangako ko sa inyo, Gorion, ipagtatanggol ko ang kagubatan at ang mga nilalang dito. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman ni Veloso ang pangamba dahil alam niyang ang susunod na laban ay hindi na lamang laban sa dilim, kundi laban sa kasakiman ng mga tao. At sa malayo, sa ilalim ng buwan, nakatayo si Mang Arvien sa gilid ng kakahuyan, kasama ang mga armadong tauhan. Sa kanyang kamay ay may hawak na palakol na may ukit ng mga sinaunang simbolo, isang kasangkapang may sumpa. Ngayon, bulong niya, ipapakita ko kung sino ang tunay na makapangyarihan sa baryong ito. At nagsimula na ang paglapit ng kadiliman sa liwanag ng puting balete. Tahimik ang baryo ng San Rafael sa gabing iyon. Ang mga alitaptap ay tila nagtatago at ang hangin ay mabigat, parang nagbabadya ng unos. Sa gitna ng dilim, isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang mga palakol, torch at itak ang naglalakad patungo sa lupain ni Veloso. Sa kanilang unahan, naglalakad si Mang Arvien, ang kanyang mukha'y puno ng kasakiman at galit. Ngayon, wika ni Arvien sa mga tauhan, gugunawin natin ang lupang ito. Sunugin ninyo ang lahat ng tanim at putulin ang punong iyon na parang nagliliwanag. Gusto kong mapaalis si Veloso ng tuluyan. Nanginginig sa kaba ang ilan sa mga lalaki. Mang Arvien, baka may sumpa ang punong yon. Sabi ng mga tao, yan daw ang tahanan ng kaluluwa ng kapre. Walang sumpa, sigaw ng matanda. Kayamanan ang meron dyan, gawin ninyo ang inuutos ko. At sa isang iglap, sabay-sabay nilang itinapon ang mga torch sa paligid ng bukirin ni Veloso. Kumalat ang apoy, at sa loob ng ilang sandali, nagliliyab na ang mga damo at taniman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mula sa loob ng bahay, nagising si Veloso. Agad niyang naamoy ang usok at nakita ang liwanag ng apoy sa labas. Diyos ko! Sigaw niya, sabay labas ng bahay. Nang makita niya ang mga tauhan ni Arvien, sumiklab sa dibdib niya ang galit. Bakit ninyo ginagawa ito? Sigaw niya. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Tumawa ng malakas si Arvien. Wala kang karapatang pagmamay-ari ng lupang ito. Ang lupa ay para sa mga makapangyarihan, hindi sa isang mahirap na gaya mo. Ngunit bago pa makasagot si Veloso, biglang kumulog ng malakas. Ang hangin ay umihip na parang bagyo at ang mga apoy ay biglang namatay.
Mula sa lupa, nagsimulang umuga ang paligid. Ang puting balete sa gitna ng bukirin ay biglang nagliwanag ng matindi. Parang buwan na bumaba sa lupa. Ang mga ugat nito ay kumalat at tila nabubuhay, gumagapang sa lupa at pumapalibot sa mga tauhan ni Arvian. "Anong nangyayari?" sigaw ng isa. "Hawak ako ng mga ugat, tulungan niyo ako." Ngunit walang makagalaw. Ang mga ugat ay yumakap sa kanila at mula sa puno ay lumabas ang maliit na liwanag na hugis tao, ang diwa ni Gorion. "Hindi kayo dapat nandito," boses na umalingaw-ngaw sa paligid. "Ang lupaing ito ay banal, pinagpala ng kalikasan. Hindi ito pag-aari ninyo." Lahat ay napayuko sa takot. Si Arvian naman ay nagnginggit-ngit. "Ikaw na naman, kapre. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na ako ang mas makapangyarihan." Kinuha niya ang kanyang palakol na may ukit ng mga sinaunang simbolo at buong lakas na tinaga ang puno. Ngunit sa halip na masugatan, ang palakol ay nagliyab at biglang bumalik sa kanya. Tumama ito sa kanyang braso at tuluyang nabitawan. Napasigaw siya sa sakit. Ano to? Nag-aapoy ang balat ko." Sigaw ni Arvian habang ang kanyang braso ay nagliliyab ng bughaw na apoy. Lumapit si Veloso, tangan ang bunga ng kalikasan sa kanyang palad. "Mang Arvian, tigilan niyo na. Hindi pa huli ang lahat para magbago." Ngunit sa halip na makinig, tumawa si Arvian ng malakas, tila nababaliw. "Hindi ako titigil. Kung hindi ko makukuha ang kapangyarihan, sisirain ko na lang ito." Tinangka niyang muling sugurin ang puno, ngunit bigla siyang tinamaan ng matinding liwanag mula sa bunga ng kalikasan. Sumigaw siya at ang buong paligid ay nabulag sa tindi ng sinag. Nang mawala ang liwanag, wala na si Mang Arvian. Ang naiwan na lamang ay ang kanyang sumingaw na anino sa lupa, parang abo na tinangay ng hangin. Ang mga tauhan niya ay isa-isang nagtakbuhan, nanginginig sa takot. Tahimik na muling bumalik ang liwanag ng buwan. Lumapit si Veloso sa punong puting balete at lumuhod. "Salamat, Gorion," bulong niya. "Iniligtas mo ulit kami." Muling narinig niya ang boses ng kapre sa hangin. "Veloso, ang kapangyarihan ng liwanag ay nasa iyong puso. Tandaan mo, hindi mo kailangang sirain ang dilim. Kailangan mo lang itong baguhin." Ngumiti si Veloso. "Oo, Gorion, ipinapangako ko. Gagamitin ko ang regalong ito para sa kabutihan ng lahat." Mula sa gabing iyon, naging banal na lugar ang lupain ni Veloso. Walang sino mang naglakas loob na sirain o galawin ito. Ang punong puting balete ay naging simbolo ng pag-asa ng buong baryo. Muling sumigla ang kalikasan. Ang mga ibon ay bumalik, ang ilog ay luminis, at ang mga tanim ng mga magsasaka ay mas dumami. Si Veloso naman ay itinuring na tagapangalaga ng puting kagubatan. Araw-araw, dinadalaw siya ng mga bata para magtanong tungkol sa mga engkanto at tinuturuan niya sila ng respeto sa kalikasan. Ngunit sa likod ng katahimikan, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat ihip ng hangin, may naririnig pa rin siyang bulong, mga nilalang ng dilim na hindi pa tuluyang naglalaho. At isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang buwan mula sa ilalim ng puting balete, narinig niya ang tinig ni Liraya, ang diwata. "Veloso, may paparating na mas malaking panganib. Hindi lang kasakiman ng tao ang kalaban mo, kundi ang puwersa ng mga nilalang na nagtatago sa ilalim ng lupa. Ihanda mo ang sarili mo." Napatingala si Veloso sa langit at sa kanyang mga mata, nagniningning ang liwanag ng pag-asa at tapang. "Kung ganon, Anya, simulan natin ang laban para sa buong kalikasan." Lumipas ang mga linggo mula nang mawala si Mang Arvian. Tahimik na muling namuhay ang baryo ng San Rafael at ang kagubatan ay muling naging masigla. Sa ilalim ng puting balete, araw-araw ay dinadalaw ni Veloso ang puno
upang mag-alay ng dasal at pasasalamat. Ang mga tao sa baryo ay unti-unting natutong rumespeto sa kalikasan. Hindi na sila basta pumuputol ng puno o pumapatay ng hayop sa gubat nang walang pahintulot. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may kakaibang nangyayari sa lupa. Sa gabi, naririnig ni Veloso ang mga mabababang ugong mula sa ilalim ng lupa. Parang may mga higanteng gumagalaw sa kailaliman. Minsan, nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa bahagyang pag-uga ng lupa. Ngunit sa umaga, parang walang nangyari. Isang gabi, dumating si Liraya, ang diwata ng hangin, dala ang malungkot na balita. Veloso, wika niya, ang kagubatan ay muling nasa panganib. Sa ilalim ng lupa ng San Rafael, matagal nang natutulog ang mga nilalang ng dilim. Mga nilikhang isinumpa ng kalikasan dahil sa kanilang kasakiman at galit. Sila'y nagigising na. Napakunot ang noo ni Veloso. Paano sila magigising? Akala ko po'y napayapa na ang lahat matapos mawala si Mang Arvian. Ang galit ng tao ay parang apoy, paliwanag ni Liraya. Kahit isang tao lamang ang puno ng inggit, maaari nitong buhayin muli ang kadiliman. Tinuro ni Liraya ang timog na bahagi ng kagubatan. Doon sa ilalim ng lawa ng itom, naroon ang siwang na kanilang pinagmumulan. Isa silang lahi ng mga balawit, mga halimaw na kalahating tao, kalahating anino. Nilalason nila ang lupa at sinisipsip ang lakas ng mga halaman. Nanlamig si Veloso sa narinig. Kung ganon, dapat kong puntahan ang lugar na iyon. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Liraya, sabay kindat. Mula sa liwanag ng buwan, lumitaw ang tatlong nilalang. Isang duwendeng tagapagbantay ng bato na si Lucan, isang malaking agila ng gubat na si Tairuk, at isang matandang espiritu ng ilog na si Amaydano. Sabay silang yumuko kay Veloso. Tagapangalaga, wika ni Lucan. Narinig namin ang tawag ng kagubatan. Handa kaming lumaban sa ilalim ng iyong gabay. Ngumiti si Veloso, hawak ang bunga ng kalikasan na kumikislap sa kanyang palad. Kung ganon, maghanda tayo. Hindi tayo lalaban para sa kapangyarihan, kundi para sa buhay ng lahat ng nilalang. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagsimula ang paglalakbay ni Veloso at ng kanyang mga kasama. Habang papalapit sila sa lawa ng itom, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tuyo at may mga ugat na parang sinunog. Ang hangin ay mabigat at ang tubig sa paligid ay amoy asupre. Hindi na ito bahagi ng malinis na kagubatan, sabi ni Amaydano habang tinatapik ang kanyang baston. Nakalat na ang lason ng mga balawit. Pagdating nila sa pampang ng lawa, nakita nila ang kakaibang tanawin. Ang tubig ay kulay abo at sa gitna nito ay may umiikot na itim na usok na parang buhawi. Sa ilalim ng tubig, may mga aninong gumagalaw, malalaki at may mga mata na pulang-pula. Veloso, bulong ni Liraya, narito sila. Mula sa gitna ng lawa, biglang sumabog ang tubig at lumabas ang tatlong nilalang na kahawig ng tao, ngunit may balat na parang bato at mata na nagliliyab sa pula. Ang kanilang mga kamay ay mahahaba at puno ng mga kuko. Ako si Tirak, hari ng mga balawit, sigaw ng isa na mas malaki sa iba. Matagal kaming ikinulong ng kalikasan. Ngayon, babawi kami. Sisipsipin namin ang lakas ng punong iyon na tinatawag ninyong banal. Tumindig si Veloso. Habang ako ang tagapangalaga, hindi ninyo masisira ang puting balete. Ang lupaing ito ay para sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Ngunit nagtawanan ang mga balawit. Isang tao lang laban sa amin? Sabay-sabay nilang sabi. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang aming ugat sa dilim. Itinaas ni Veloso ang kanyang kamay at mula sa lupa ay tumubo ang mga ugat ng mga puno, mga baging na kumapit sa mga halimaw. Lumipad si Tairuk, ang agila,
at inatake ang mga mata ng isa. Habang si Lucan ay nagpakawala ng liwanag mula sa kanyang baston na gawa sa jade. Ngunit napakalakas ng mga balawit. Ang isa ay tinamaan ng ugat ni Veloso, ngunit nagawang punitin ito at bumuga ng itim na usok na nagpalambot sa lupa. "Veloso!" sigaw ni Liraya. "Gamitin mo ang bunga ng kalikasan. Ipanawagan mo ang liwanag ni Gorion." Hawak ang gintong bunga, pinikit ni Veloso ang kanyang mga mata at nagdasal. "Gorion, kung naririnig mo ako, gabayan mo ako ngayon." Biglang kumulog. Mula sa langit ay bumaba ang isang liwanag na parang kidlat at tumama sa kanyang palad. Ang bunga ng kalikasan ay nabasag at mula rito ay lumabas ang liwanag na hugis tao, ang diwa ni Gorion. "Veloso," sigaw ng puting kapre. "Ituring mo akong lakas ng kalikasan." At sa sandaling iyon, nagsanib ang diwa ni Gorion kay Veloso. Ang balat ng binata ay nagliwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bughaw na liwanag. At mula sa kanyang likod ay lumabas ang mga sanga ng puting balete na parang pakpak. Tumitig siya sa mga balawit at sumigaw, "Sa ngalan ng liwanag ng lupa at kalikasan, bumalik kayo sa ilalim." Tumama sa lupa ang kanyang kamay at mula roon ay umusbong ang puting liwanag na parang apoy. Natupok nito ang mga balawit at ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw hanggang sa tumahimik ang paligid. Nang matapos ang labanan, muling tumahimik ang lawa. Unti-unting naging malinaw ang tubig at ang mga isda ay muling nagsilabasan. Ang lupa ay bumalik sa pagiging luntian at ang hangin ay naging sariwa muli. Si Veloso ay napaluhod. Hingal ngunit nakangiti. Lumitaw si Liraya at ngumiti. "Nagtagumpay ka, Veloso. Hindi lang bilang tagapangalaga, kundi bilang anak ng kalikasan." Ngunit napansin ni Lucan na unti-unting naglalaho ang liwanag sa katawan ni Veloso. "Veloso!" Ang diwa ni Gorion. "Nawawala." Ngumiti ang binata. "Hindi siya nawawala, Lucan. Nasa puso ko na siya. At sa bawat dahon, sa bawat ihip ng hangin, nariyan siya." Tumayo si Veloso at tumingin sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Panibagong umaga, anya. Panibagong buhay para sa kagubatan. At sa di kalayuan mula sa taas ng mga ulap, natanaw siya ni Gorion, nakangiti, tahimik at payapa. Pagkatapos ng labanan sa lawa ng Itom, bumalik ang liwanag sa kagubatan ng San Rafael. Ang mga punong dating tuyo ay muling nagsipagsibol at ang hangin ay naging malamig at mabango. Maging ang mga hayop na dating nagtatago ay nagsibalikan. Ang mga usa, ibon at kuneho ay muling naglaro sa mga damuhan. Si Veloso, pagod man at may mga sugat sa katawan, ay nakangiting nakaupo sa tabi ng ilog. Katabi niya si Liraya na nag-aalay ng bulaklak sa tubig bilang pasasalamat sa mga espiritu ng kagubatan. "Veloso," wika ni Liraya habang nakatingin sa ilog, "ang ginawa mo ay hindi lamang nagligtas sa kagubatan. Binuhay mo rin ang diwa ng balanse sa buong paligid. Maging ang mga engkanto sa karatig bundok ay nararamdaman ng pagbabago." "Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa tulong ninyo," sagot ni Veloso. "At kay Gorion, kahit wala na siya, alam kong binabantayan pa rin niya tayo." Ngumiti si Liraya. "At binabantayan ka rin ng langit." Mula sa malayo, dahan-dahang bumaba ang puting hamog na bumabalot sa paligid. Sa hangin ay maririnig ang boses ni Gorion, malambing ngunit makapangyarihan. "Veloso, tapos na ang unang yugto ng iyong tungkulin. Ngunit tandaan mo, ang kalikasan ay walang katapusang labanan. Sa tuwing may sisilang na kasakiman, kailangan ng isang puso ng liwanag upang tumindig." Tumayo si Veloso
at nagbuga ng malalim na hinga. Kung ganon, hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang. Mula noon, nagsimula si Veloso sa panibagong layunin. Ang pagtuturo sa mga tao ng pagmamahal at paggalang sa kalikasan. Araw-araw, pumupunta siya sa baryo at nagtuturo sa mga bata. Ipinapaliwanag niya kung bakit bawal magputol ng puno ng walang dahilan, kung paano magtanim ng may respeto sa lupa, at kung paano ang bawat halaman ay may kaluluwang dapat pakinggan. Minsan, may batang lalaki ang nagtanong, "Kuya Veloso, totoo po bang kaibigan mo ang kapre?" Ngumiti siya. "Oo, ang kapre ay hindi laging masama. Tulad ng tao, may mabubuti rin sa kanila. Ang mahalaga ay huwag kang manakit at huwag kang magmataas." Ang mga tao sa baryo ay unti-unting nagbago. Ang dating mapagmataas na mga may-ari ng lupa ay nagsimulang tumulong sa pagtatanim. Ang mga mangingisda ay natutong alagaan ng mga ilog at ang mga bata ay natutong magdasal bago pumutol ng kahit isang sanga. Ang kagubatan ay tila mas sumigla. Sa gabi, makikita ang mga alitap-tap na parang mga bituin sa lupa at sa gitna nito ay ang puting balete na kumikislap sa liwanag ng buwan. Tanda ng presensya ni Gorion. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, may kakaibang pangitain si Veloso. Isang gabi, habang nagbabantay sa ilalim ng balete, nakita niyang nagiba ang kulay ng buwan. Mula sa maputing liwanag, ito ay naging kulay dilaw na parang ginto at sa paligid nito ay may aninong umiikot. Liraya, tawag niya sa diwata. May kakaiba sa buwan. Ano ang ibig sabihin nito? Lumabas si Liraya mula sa liwanag ng puno. Ang kanyang muka'y puno ng pag-aalala. Iyan ang senyales ng pagbangon ng mga nilalang sa itaas ng ulap. Ang mga silakbo ng hangin, mga espiritong dating pinatapon dahil sa kanilang pagnanais na maging Diyos ng mga bagyo. Sila'y matagal ng galit sa mga tagapangalaga ng lupa. Mga espiritu ng hangin? Tanong ni Veloso. Kung ganon, hindi sila kalaban ng mga balawit? Hindi, sagot ng diwata. Mas mapanganib sila. Ang mga balawit ay halimaw ng lupa, ngunit ang mga silakbo ay kapangyarihan ng panahon mismo. Kapag sila'y bumaba, kayang nilang paibabawi ng unos sa buong rehiyon. Tumitig si Veloso sa langit. Kung ganon, kailangan kong ihanda ang lahat. Hindi ko hahayaang mawasak ulit ang kagubatan. Ngumiti si Liraya, bagaman may takot sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang harapin silang mag-isa. Ang mga diwata ng hangin, ilog at bundok ay tutulong sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang laban mo ngayon ay hindi lang laban sa mga nilalang ng dilim. Laban ito sa mga taong muling nakakalimot sa aral ng kalikasan. Pag-uwi ni Veloso sa kanyang kubo, nakatulog siya agad dahil sa pagod. Ngunit sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya si Gorion. Nakita niyang muli ang higanting kapre, nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno, nakangiti. "Veloso," sabi ni Gorion, "ang lakas ng liwanag ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pagpapatawad. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong puso, kahit pa ang kalaban mo ay mula sa langit." Paano ko po malalabanan ang mga espiritu ng hangin kung hindi ako gagamit ng lakas? Tanong ng binata. May mas makapangyarihan kaysa sa lakas, sagot ni Gorion. Ang awa. Pagkagising ni Veloso, napaisip siya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isip. Ang awa, iyon ang tunay na liwanag. Kinabukasan, habang nagtatanim ang mga tao sa baryo, biglang dumilim ang langit kahit umaga pa lamang. Ang hangin ay umihip ng malakas at ang mga ulap ay bumuo ng hugis, parang dambuhalang muka na nakatingin pababa sa lupa. "Veloso!" sigaw ni Liraya habang lumitaw mula sa hangin. Dumating na ang una sa kanila, ang silakbong hangin ng hilaga
si Apolan. Sa taas ng ulap, bumaba ang isang nilalang na yari sa hangin at kidlat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bughaw na liwanag at ang boses niya ay parang kulog. Beloso, tagapangalaga ng lupa, hindi mo kayang pigilan ang galit ng langit, sigaw ng nilalang. Isusuko mo ang balete o lulunurin ko sa unos ang buong baryo. Ngunit tumindig si Beloso, tanga ng sanga ng balete sa kanyang kamay na ginawang baston. Kung gusto mong wasakin ang lupa, kailangan mo munang daanin sa akin. Muling nag-umugong ang hangin. Ang mga ulap ay kumulog at kumidlat at sa gitna ng alon ng hangin at ulan, nagsimula ang bagong digmaan, ang laban ng tagapangalaga ng lupa laban sa hari ng hangin. At sa gitna ng bagyo, kumikislap ang puting liwanag ng balete, ang huling tanglaw ng kalikasan laban sa galit ng langit. Kumulog ng malakas. Ang buong kagubatan ay tila yumanig. Ang mga puno ay yumuko sa tindi ng hangin at ang lupa ay unti-unting nabubunot sa lakas ng unos. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Beloso, tangan ng kanyang baston na gawa sa sanga ng puting balete. Habang sa ulap ay bumaba ang nilalang ng hangin, ang silakbong hangin ng hilaga, si Apolan. Ang kanyang katawan ay gawa sa ulap at kidlat, ang mga mata ay kumikislap na bughaw, at bawat salita niya ay may kasamang dagundong. Beloso, sigaw ni Apolan. Ang mga tagapangalaga ng lupa ay matagal nang nakalimot sa batas ng langit. Ang kagubatan, ang bundok, at ang mga ilog, lahat iyan ay nilalang ng hangin at tubig. Ngayon, kukunin ko muli ang dapat ay sa amin. Tumindig si Beloso, kahit tinatamaan ng ulan at hangin. Hindi mo pag-aari ang lupa, Apolan. Ang kalikasan ay hindi pag-aari ng langit o ng lupa. Ito ay balanse, at iyon ang nakalimutan mo. Tumawa ang nilalang ng hangin. Balanse? Paano magkakaroon ng balanse kung ang mga tao ay unti-unting sinisira ang mundo? Kung gayon, buburahin ko silang lahat upang muling magsimula. Itinaas ni Apolan ang kanyang mga kamay at mula sa ulap ay bumaba ang mga espiritu ng unos, mga aninong may pakpak na gawa sa hangin at mga mata ng kidlat. Isa-isa silang bumaba sa kagubatan, winawasak ang mga punong lumalaki at nilalason ang lupa sa kanilang paglipad. Hindi ko hahayaan, sigaw ni Beloso. Itinaas niya ang kanyang baston at mula sa ilalim ng lupa ay sumibol ang mga ugat ng balete, umiikot sa hangin at bumabalot sa mga espiritu. Ngunit sa bawat tali, ang mga nilalang ay nagiging usok at muling nabubuo. Liraya, na lumabas mula sa liwanag ng buwan, ay lumapit kay Beloso. Hindi mo sila matatalo sa lakas, Beloso. Sila ay walang laman, gawa sa hangin. Kailangan mong gamitin ang puso ng kalikasan. Puso ng kalikasan, bulong ni Beloso. Naisip niya ang mga turo ni Gorion. Ang awa ang tunay na liwanag. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa gitna ng unos ay nagdasal siya. O kalikasan, o hangin, o ulan. Kung ito ang galit ng langit, hayaang maunawaan ko ang kanyang sakit. Sa isang iglap, ang ulan ay tumigil. Ang hangin ay humina. Ang ulap ay kumulay ginto. Si Apolan ay natigilan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng katahimikan. Bakit mo pinatigil ang unos? Tanong ni Apolan. Bakit hindi ka lumalaban? Tumingin si Beloso sa kanya. Dahil hindi kita kaaway. Ang galit mo ay galing sa sakit, sa panlilin lang ng mga taong sumira sa kalikasan. Pero hindi lahat ay masama. May mga tao pa ring nagmamahal sa mundo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Hinawakan ni Beloso ang lupa at mula roon ay lumabas ang mga larawan, mga bata na nagtatanim, mga magbubukid na nagdarasal bago mag-ani, mga mangingisdang nag-aalay ng bulaklak sa ilog, at mga taong muling nagmamahal sa kalikasan.
Lahat ng ito'y tumingkad sa gitna ng hangin. Ang mga mata ni Apolan ay nagbago. Mula sa bughaw, naging mapusyaw na puti. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumiwanag. Hindi ko akalaing may natitirang ganitong kabutihan sa mga tao. Bulong ni Apolan. Akala ko, lahat sila ay kasinungalingan. Hindi pa huli, sabi ni Veloso. Hindi kailanman huli ang kalikasan para maghilom. Lumuhod si Apolan at mula sa kanyang katawan ay bumaba ang liwanag na parang ulan ng ginto. Ang mga sugatang puno ay gumaling. Ang mga sirang lupa ay muling tumubo ng damo at ang kagubatan ay sumigla muli. Sa huling sandali, tumingin si Apolan kay Veloso. Tagapangalaga, ipapangako ko, mula ngayon, babantayan ng langit ang iyong mga pananim. Ang hangin ay magiging iyong kakampi. Ngumiti si Veloso, at ang lupa ay magiging tahanan mo, Apolan. Biglang lumakas ang liwanag sa langit. Ang mga ulap ay naghiwalay, at sa itaas ay bumukas ang bilog na liwanag na parang pinto. Mula roon ay bumaba ang malambot na tinig ng mga espiritu ng hangin. Apolan, anak ng hangin, natutunan mong magpatawad. Bumalik ka sa ulap na may dalang kapayapaan. Ngumiti ang nilalang ng hangin. Paalam, Veloso. Hanggang sa muli. At sa isang iglap, naging alon ng hangin si Apolan at naglaho sa himpapawid. Kinabukasan, maliwanag ang araw. Wala ni isang bakas ng bagyo. Ang buong baryo ay ligtas at ang mga tao ay nagpasalamat kay Veloso. Ang mga bata ay nagdala ng prutas at bulaklak at ang mga matatanda ay lumuhod sa ilalim ng puting balete, nag-aalay ng dasal. Si Liraya ay lumapit kay Veloso, nakangiti. Tapos na ang unos, hindi mo lang nailigtas ang lupa. Napag-isa mo rin ang hangin at kalikasan. Ikaw na ang tinaguriang tagapangalaga ng balanse. Ngumiti si Veloso. Hindi ako nag-iisa. Ang lahat ng nilalang, maging ang hangin at ulan, ay magkaisa kapag may kabutihan sa puso. Tumitig siya sa langit at sa pagitan ng mga ulap ay natanaw niya ang anyo ni Gorion, nakaupo sa ulap, nakangiting nakatingin sa kanya. Veloso, wika ng boses sa hangin, ang iyong puso ay naging tahanan ng kalikasan. Habang may mabubuting tao sa lupa, mananatili kang liwanag ng kagubatan. Sa sandaling iyon, tumakbo ang mga bata sa paligid ng balete, nagtatawanan. Ang mga ibon ay umawit at ang hangin ay humaplos sa mga dahon na tila nagbubulong. Kapayapaan, kapayapaan sa lupa at langit. Si Veloso ay napangiti, tumingala at sabing, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang kalikasang marunong magmahal at magpatawad. At sa pagdampi ng hangin sa kanyang mukha, naramdaman niya ang mainit na presensya ng kanyang alagang kapre, ang puting Gorion, na muli siyang niyakap ng hangin. Wakas,